Attorney Vic Pastor Marcoleta. O kita niyo, halimbawa 'yan, dalawa lang ang iboboto niyo halimbawa, 'di ba? Yun po kasi yung sa'kin, eh, may mga ano kasi na, kami dalawa lang iboboto namin. Eh, putya, kasi kaming mga Duterte, gusto naming maprotektahan si Duterte, si Sara Duterte. Ngayon kung gusto niyo lang ipanalo lang yung bata ninyo, talagang ako kaya kaya yun yung sinasabi ko noon pa, eh, bakit kanya-kanya lang ang diskarte? Bakit kanya-kanya lang, ako lang, ako lang, ako lang, 'di ba? Kung ako lang masusunod, kung ayaw niyo, 'wag kayo. Ayaw rin namin, ano 'yan, mag yun, eh, sabay-sabay tayo 'pag may pumasok, ako gano'n yung pananaw ko, eh, sama-sama tayo, 'di ba? Eh, kung kasama niyo ko riyan pero may solo ko, mahirap yatang tanggapin. Titiyakin ko yung panalo ko pero kasama niyo ko diyan sa boto ng mga Duterte, kasama niyo ko pero may solo pa ako dahil independent ako. Yun yung yun yung gusto kong maintindihan, eh, sa totoo lang po. Ang laban kasi naming mga Duterte, numero. Hindi po yung panalo lang namin yung gusto naming maipanalo. Katulad niyan 'no, napakasakit po para sa'kin 'yan 'no. Basta kami, kay Vic at Pastor at Marcoleta lang, tatlo lang yung iboboto niyo. Palagay niyong manalo silang tatlo. Si VP Sara yung gusto kong protektahan, eh. Ako kasi ang tingin ko riyan pangwawais, hindi mo binibigay ang lahat mo. Biruin mo gusto niyo kasama siya sa boto ng Duterte. Eto magtapatan tayo, biruin niyo may kandidato, si Vic Rodriguez, tignan niyo, eto lang yung talagang hindi ko kayang arukin, eh. Bakit gusto niyong kasama ko diyan, 'pag binoto niya kasama ko, pero may sarili akong lakad kasi independent ako. Hindi lang naman kayong matatalino, matatalino rin naman kami. Kaya inaaral ko din yung mga hakbang-hakbang. Kasi wala na akong duda kay Marcoleta, kay Kibuloy. Hindi sila partido PDP. Pero nag-guest candidate sila, eh. Sumasama sila sa mga pa-picture. Dito ko, ano tayo, sama-sama tayo rito. Mananalo tayo ng sama-sama, babagsak tayo ng sama-sama. O yan, tama yan. Pag-isipan nyo. Prof. Buds, mukhang malabo si Epe at Lambino. Taniman nyo yung sarili nyo na malabo kaya hindi nyo iboboto. Eh ano ngayon kung malabo? Ang importante lumaban kayo. Eto bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung mga nag-rally sa EDSA Shrine, yung marami hindi yung etong every Friday lang. Kasi expected na nila konti lang yan. Eto pong every Friday group yung marami, yung dumagsa talaga, yung aftermath nung Solayca. Naisip niyo ba na pupunta yung mga tao ron para bumagsak si Marcos? Hindi naman, eh. Pinakita niyo pa rin namin ng mga pumunta ron na eto yung gusto natin, eh. Ayaw natin nung ginagawa ni Marcos dito kila Solayca, mga kaalyado ni Marcos, kay VP Sara, kay Solayca at sa iba pa, 'di ba? Tapos maririnig ko sa inyo na, parang hindi naman papasok si Philip Salvador tsaka si Lambino. Ano pong gusto niyong gawin? Hindi niyo na sila iboboto? Talagang hindi sila papasok. Yun nga yung gusto nila sa inyo, eh. Kaya nga po naglalabas sila ng mga survey. Bakit sila naglalabas ng survey na yan? Para ganyan po maging epekto. Teka muna, hindi naman papasok 'to si Lambino tsaka si Salvador, eh, hindi ko na iboboto 'to. Kukuha na lang ako ng mananalo. Para saan po, may premyo ba? 'Pag pumasok po ba yung mga ano po bang mas masarap, pinaglaban niyo kahit natalo? Ako po kasi, laban 'pag natalo tayo, o 'di ibinigay na natin sa kanila yung kamay kung ma-impeach ba si VP Sara o hindi.
May pag-asa pa tayo ngayon eh. Kailan tayo, sa totoo lang, yung mga sinasabi nyo, yan po yung produkto ng mga survey, conditioning. Kinondisyon na po kayo. Hindi mananalo yan si P. Silambino, sayang boto mo. Kaya dito ka na kay, putya kung hindi mo tandaan po ninyo. Ito po yan ha, mag-real talk po tayo. Bakit sila malakas? Kanino sila umaasa? Sino pa yung base nila? Hindi ba kayo naniniwala na yung 32 million mas marami ron Duterte talaga? Hindi ba kayo naniniwala sa sinasabi natin na mas marami talaga yung Duterte ang nagpanalo? Kasi kung sa tingin nyo hindi natin kayang magpanalo ng mga senador, tama pala yung mga loyalista. Hindi naman pala si BP Sara yung nagpanalo kay Bongbong Marcos. Maniwala na rin tayo sa kanila na kaya nanalo si BP Sara dahil kay Bongbong. Ayaw natin paniwalaan yung sarili natin eh. Ang gusto nating maisip ng ating mga kandidato, straight natin yung mga Duterte. Yung sumusolid kay Duterte. Yung kondisyon po na isa lang iboboto ko para pasok. Pangungundisyon po na masyadong wais yan. Kung ako yan, puta kung ako lang masusunod sa bali magpapasya naman tayo eh. Kasi tinitignan ko lang yung galawan eh. Ang pinopromote ko po kasi natin lahatan eh. Nangyayari po yan, mangyayari po yan, depende sa atin. Ilan yung pamilya nyo, kung pamilya nyo lang kumbinsihin nyo, okay na eh. Lilinawin ko lang bago ko makalimutan to. Basta ngayon, as of February 2, yung mga kandidato po natin sa Kulto ni Digong. Kulto ni Digong lang po tong yung concern ko yung 8 ng PDP tsaka si Vic Rodriguez. Okay. Pero gusto ko talagang maliwanagan. Bakit ni guest candidate hindi nila guest candidate mula sa kampo ni Vic Rodriguez. Sana merong makapagpaliwanag. Tumatawag si Placido Pilosopo sa akin, hindi ko nasasagot kaya baka yun yung ipapaliwanag niya. Yun lang. Kung kayo may naririnig sa basta so far, pag hindi naman natin binago yan, kasi nakita ko rin sa Mindanao, kasama yung poster ni Vic Rodriguez dun sa mga PDP laban na hindi PDP laban ng na ang mga mukha lang nila. Ipanalo at i-landslide natin ang mga kandidato ni PRRD. Correct. Wag po kayong mag-isip na ito mahina. Lalo po natin iboto, di ba? Tapos na po wala pong premyo. Halimbawa, kita nyo, buti na lang binoto ko si Soto, kaya pumasok. Wala pong ganun eh. Wala pong premyo yan. Binoto nyo dahil gusto nyo, matalo manalo, gusto nyo yun eh. Di ba? Parang pagmamahal yan eh. Mamahalin nyo lang ba yung tao dahil mahal kayo? Pwede rin kayong magmahal. pwede rin kayong magmahal. Kahit hindi kayo mahalin. Ganun lang po yun. Sir Bad, sa tingin mo may alam ba ang Intel community regarding sa pagsisingot ng pulburo ni BBM? Alam niyo po, malawak po yung mga Intel, lalo na ng presidente. Napakalawak po niyan. Kaya natin na mapanalo ang mga senatorials ni PRRD. Basta share po natin sa FB natin na may babala na kung hindi sila manalo, magsisiuli tayo. Correct. Pag hindi, mabigat po yung laban kasi pag konti po na papasok natin, malamang ma-impeach si BP Sara.